Kumusta mga men? At nandito tayo sa isang segment na medyo seryoso ngayon para sa Squalid Channel. Parang seryoso ba to? Ha? Nakaka-pressure naman. Seryoso. Sige. Ulitin natin. Dito tayo. Ano yun? Kasama yun. Huwag mo seryosohin yun. Hindi, nagis naman ni Mix. Nag-gets ko. Ginagawa mo taka si Mix eh. Kumusta mga men? Nandito tayo ngayon sa isang segment natin sa channel na to na medyo seryoso. So, kasama natin ngayon ang bandang Kon. Kung di nyo alam, kakatapos na nakarakrakan at ito yung first ever live performance ng bandang Kon. Yun. So, sisimulan natin kung maraming tanong ng lahat. Ito, saan nga ba nanggaling ang pangalan na Kon? Oh my God! Hirap nun to. Sa mga hindi nakakalam, ano masasabi nyo? Saan nanggaling yung pangalan ng Kon? Galing yun sa ano eh, sa Frutas. Sa interstellar na constellation. Ganun ba kalalim yun? Hindi, kasi sobrang cool namin. Gusto namin i-silent yung L. Kaya nakaisip kaya ng pangalan. Hindi, pero sa pangalan ko. Sobrang Pangalan Pero yan. pangalan ko. Yan. Yung Came pangalan from ko. the Lincoln. spectrum of the rainbow. So ayan mga men, nakita nyo na kung saan nagmula ang pangalan ng bandang Kon. Pangalan ko, yan. Sa pangalan ni Kong. Kasi ako yung bumuo nito eh. Siya bumuo nito. Pero paano nga ba kayo nagkakilala? Paano nagsimula ito? Ewan ko pala yung punta nyo sa condo. Di ko kayo. Hindi naman kayo invited. So ayun nga, napunta nga na. Dito, nag-interview na ako. Totoo niyang pinipilit kami ni Kong pumunta. Oo. Dati. Kasi yung pala, meron siyang hidden agenda na gusto niyang pumunta. Kung alam, pero alalahanin nga natin, paano nga ba talaga nagsimula? Dati talaga, may banda ako, si Gio, sa si Nino. Nagbuo kami nung parang tutugtog tayo sa ano eh. Yung parang Fight con. tas Sa dati naming kumpanya. featuring siya sa kanta na yun. Kaya kayo nagkakilala nila Nino. Hindi, kaya kami nagkakilala, naalala ko dahil sa kamay na bakal eh. Hindi nga yun, fight ko. Ay. Doon na nagkakilala. Pagkakaalala ko, ginagawa ko yung kantang Baliw. Tapos naghahanap ako ng drummer. Gusto kong gumawa ng kanta kaso wala akong kahit na sinong kilala. Ang alam ko lang, siyo nagbe-bass. Kasi magkasama kami sa bahay, may bass siya doon. Tapos nakita ko si Ninyo, ay oo nga pala, nagda-drums ka no. Tapos si Gio, alam ko si Gio nagigitara kasi kasama ko siya gumawa ng kamay na bakal dati. Kaya yun. Meron kang hindi alam na backstory nun eh. Ano yan? Sa trabaho, kasi Awi may banda. Kagantuhan kami ni Awi doon, yun nagbe-bake. Tapos sabi ko, ang hirap, buti ka pa men, may banda kang ganyan. No? Ang hirap makahanap ng banda na parang-pareho kayo ng gusto eh. Yung committed, yung hindi mo na kailangan pilitin. May ganun kaming kwentuhan. Tapos may nabanggit ako nung pinipilit ko kay Awi, may sabihin mo kay Kung, buo tayo banda. Pero vocalista ako, di ba? Hindi drummer kasi sa bandang nabubuo namin, laging bagsak ko drummer talaga. Gusto mo pala maging frontman? Dati kasi gusto ko naman palitan, gusto ko maging vocalista, ma-experience ko man ng dati. Parang ang sabi ko kay Nino nun, Hindi ko magsabi medyo sasama lang kita sa condo. Naiyak siya ako, nai-propose kay ko. Sama ka lang sa condo. Pag nakita ka ni Coco, maaalala ka niya. Sigurado sasali ka rin sa condo. Ang ina, meron pala kayo Yes, sa yes, usapan na ano. Nangyari medyo. Na-attract! Lalo totoo. Yan, law of attraction yun, Will. Oo mga, parang kasi pag ipipilit mo, pre, kunin mo to, pre. Eh, Sa nagkita bagay. na kayo. May point. At least ikaw na naisip mo. Pero with all the differences ng mga nakaraan nyo, ng mga background nyo, iba-iba ang influences nyo eh. Iba-iba. So, saan nyo ilalagay ang Kon sa mga genre ngayon? mahirap Indie, rap metal, so bibigyan nyo ng label ng Kon. Positive metal talaga yung tama. Positive. Kasi ang gusto naming ipakalat bukod sa ano, wala kami kasi talagang ano eh, yung Specific dyan. specific na, ay hindi, ito, NU metal, hindi, trash metal kami, hindi, itong ano kami, anime metal kami, hindi ganun eh. Alien metal. Pa-hour metal. So, paano magsulat ang Kon? Hindi anime, ano lang, lahat ng kanta namin, karamihan doon, isang araw lang ginawa. Totoo yun. Hindi, actually lahat pala. Lahat. Lalo na nung papalapit na rakrakan, di ba? Halos grind na yung banda nun eh. Mga kada practice may nadadagdag lang na bagong elemento na ito, lagay natin to, gano'n. Pero, Kasi kanya-kanya rin ang influence eh. Kunyari, ito siyo, ano ba yung influence mo sa music dati? Hillsong ang influence niya. Ang influence ko talaga, yun, medyo groove. Yan. OPM. Razorheads. Ah. Yan. So mostly alternative ang influences River mo. Maya, OPM talaga. OPM talaga. Metallica.
Oh, Metallica. Metallica, Iron Maiden, Megadeth? hindi masyado. Yung hindi masyadong kilala, parang mukhang legit ka talaga. ganun lang ang industriya eh. Hindi yun, ganun. Kakating tayo doon. Metallica, talaga si Iron Owen. Maiden. Metallica, Iron Maiden. Pero talaga pinaka Metallica. Metallica. Ikaw, Master Metal. Baka mawalan tayo ng viewers sa sobrang lalim. Hindi. From the shirt itself, di ba? Decapitated. Hindi yung mga mababaw lang kasi baka hindi kayanin ng mga fans natin. Hindi, joke lang. Totoo talaga, Pero may bilang signal. unang-una, Black Sabbath, Guns N' Roses, glam, yan, glam rock. Glam. Heavy, Sex Pistols. heavy metal, glam heavy metal, tapos thrash. Siyempre, death metal. Kasi sa mga hindi nakakalam, bukod sa bandang Kon, may banda pa si Gio na iba. Dalisay. Dalisay. Sobrang metal nun. Dalisay. At doon, drummer siya. Oo, doon. Drummer si Gio. So, ang dami talagang talent nito. Siya yung rrrr, parang ano dyan. Blast Beater. Lord Means. Ako kasi nagsimula talaga ako sa music, alternative din. Tapos, napasok naman ako sa mga tugtugan na medyo Pinoy rap, gano'n. Hanggang sa napunta ako reggae naman. Iba-iba eh, dami kong influence eh. Tapos later on ko na lang nakilala yung mga heavy metal talaga eh. Matagal ko nakilala pero hindi ko pinapakinggan. Later on ko na lang pinakinggan. Bigyan ka nga ng isang banda. Megadeth, Slayer. Rage Against the Machine. Galing ako kay Eminem tol. tama. Sa Death Threat tol kay Glock 9 sa OPM. Tapos high school na ako nag-rage. Kay Pooch, ayaw kay Pooch. Oh, Ghetto Dogs tol. Galing din tayo sa Ghetto Dogs tol. Kaya mga rap natin dating galit lagi tol. So yun din yung kagandahan na may iba't ibang influences. Nagkakaroon ng blend, so nabubuo yung bandang Kon ngayon. So, kung makikita nyo yung sarili nyo 5-10 years from now, saan ba ang papunta ang bandang Kon? Fame, fortune, o may iba pa? Hindi, music lang. Kasi, Walang siguro sulat ng... Sa akin pare pwede ako. sige to, sige ako. Sige. O, ikaw na. Sa akin pare nakikita ko talaga hindi kikita tong banda na to pre. Oo. Hindi ko siya inaasahang kumita. Ang inaasahan ko rito is marinig yung ginawa natin tapos ma-inspire natin yung mga tao. Tama. Yun lang yung pinaka-price na Bayad na eh, gusto no? ma-achieve. Bayad na agad Oo. eh. Yun na yun, bayad na yun. Real talk yan ha. Oo, Huwag nyo bibigyan ng TF to pag tumutugtog. Sige to. Tayo na lang. Ako hindi ka pala kumita eh. Hindi na sama. Sige Ito to. na lang sa apat Apat na lang. Apat na lang tayo Okay, ayos. Hindi ko Kaya lang. pin. Ano yaman to tol swallow? Hindi sell out to, hindi sell out. May sell out. Kaya sa tuwing naririnig ko ang Kon, parang naririnig ko yung era nung panahon ng Razorback, Wolfgang, POD, di ba? Ganito kasi yan. Sige. Yung mga bagay na hindi na namin naririnig ngayon. Gusto namin. Yun yung gusto namin gawin. Kasi marami kaming mga kanta na lahat tayo dito, mga rap, hard rock, metal. Yun yung mga parang, wala na akong naririnig. O feeling ko hindi lang ako nagsa-search enough. Pero hindi ko na kasi siya naririnig sa scene ng sa Philippines, sa OPM. Kumbaga hindi na sila nagtitrend eh. Walang ganon. Hindi katulad ng 90s. Oo, kaya yun yung gustong-gusto ko talagang gawin. May balik man lang natin. Oo, may balik man. Kasi for sure meron yan eh. Hindi lang tayo gumagawa. Oo. Kaso, hindi lang sila nabibigyan ng opportunity o chance na ma-promote Hindi sila masyado tinatangkilik ngayon. Nataon lang talaga, may swerte yung bandang Kon kasi medyo may viewers na si Kong TV. Kaya parang nadamay lang. Ang dali na eh. Kumbaga ang dali na eh. Sobrang swerte nung... Sobrang swerte lang talaga. At kung tutuusin, napakasaya nung era na yun, yung ganung tugtugan talaga. Iba yung nun scene nun eh. Saka yun yung pinaka-goal talaga. Golden Age. Yun yung pinaka-goal ng banda. Maibalik yung ganong klase na... Oo. Kasi mostly ngayon hindi naman sa No hate. ayoko ng rap o ano, pero 'di ba? Ang dami ng rapper talaga na magagaling na naglalabasan ngayon. Nandiyan yung basta napakadami nila. 'Di ba? Pero sa rock scene, sa metal scene sa Pilipinas, parang bibihira yung Bihira yung heavy metal. Bihira Bihira talaga. Di ko nga ma-level kami na heavy metal, basta rock-rockan, gitara na maingay. Masayang tugtugan. Tapos clean Weightless tone. metal nga tayo eh. Tapos clean, Walang bigat. So sa mga aspiring bands na
iniidolo kayo, anong mapapayo nyo? Wala, aspiring bands pa rin din kami. Pero syempre, hindi mawawala dyan yung mga talagang superman na kayo agad. Ngayon pa lang nalabas kayo. Oo. Salamat naman po sa mga sinusupport. Maraming salamat Kung meron po. ba, salamat. At magmahal na po kami. Salamat po sa pagtanggap sa amin. Wala pa po kaming real talk yun. Wala pa kaming Yung mga sinusulat namin sa kanta na yung mga nilalaman ng lyrics namin, tungkol din sa amin yun. So parang nag-uumpisa pa lang din lahat yun. So parang trivia, kayod. Yung kayod, tungkol yun sa mga... Kasi akala ng iba basta nagtatrabaho eh. Hindi. Yan. Tungkol yun sa mga hindi nakagraduate. Mm. Yun yun. Kasi di ba, anong part ng lyrics yun? Yung Ang tibay aking ng sandata. loob ang aking medalya. Tibay ng loob ang aking medalya. Ang aking Hindi siya sandata. nakakuha. Ang aking sandata, Kaya aking Pagmamahal. pagmamahal sa aking pamilya. So, explain mo, tibay ng loob ang aking medalya. Kasi, hindi sa akin, hindi ako nakagraduate eh. Pareho. O parang wala kang pagmamalaki sa, wala kang diploma, wala kang medal. So parang ang pinaghugutan ko lang, tibay ng loob, ang ganun. Tibay ng loob lang yung pinangawakan ko. Yun yung parang medal ko. Pero hindi namin ini-encourage na huwag ka nang graduate. Oo. Mag-aral ka pa rin. Tapusin mo pa rin Oo. kasi pundasyon niya nung may mga kanya-kanya lang talaga tayong sa buhay. Struggles talaga. Struggles lang talaga. Pero hanggat may nagpapaaral sa'yo, swerte ka. Oo. Iba pa rin yung tools na may diploma ka. Oo. Magagamit mo yan. Ito man. Gamitin niyo pa rin yung kantang kayon sa pag-aaral. Hindi lang din na parang, Eh tungkol naman sa baliw, ano naman yung ibig sabihin, bakit mo natuloy? Ayan yung unang-unang kanta ng Kon eh. Wala lang. Kung ano lang yung hugot ko talaga din sa buhay. Hugot lang din eh. pangarap no, sa pangarap. Pangarap. Kasi yun lang, ever since yun naman yung laging sinasabi ni Kong TV sa channel ni. Tungkol sa pangarap, abutin natin, kahit mahirap, kahit Parang, yung baliw din kasi para siyang anthem ng bandang Kon. Oo, kasi hanggang nangangarap pa lang din naman kami, wala pa kami kahit anong napapatunayan. Wala pa talaga. So, yun. Kasi Tsaka- tungkol sa pangarap, kasi kasi parang in general, maraming makaka-relate kasi maraming may mga kanya-kanyang struggle sa buhay. Kaya sa mga nagsasabi na life is Life is unfair. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Life is fair. Alam nyo, Fair. fair siya in a way kasi meron tayong kanya-kanyang problema sa buhay na kailangan nating lagpasan. Lagpasan. Oo. Yes. Sa mga nakikinig sa mga kanta ng Kon, very inspirational at motivational ang mga kantang yun. Gawin nyo siyang payo sa buhay nyo, yung lyrics mismo nun. Positive rock. So may isa pa tayong kanta na narinig nila nung Kasmakan, di ba? Yung Nasilaw sa Dilim. So anong pinagmulan naman ng kanta ngayon? Paano nyo nasulat yun? Yan, yung verse Master nun, yun. Wala ako dyan ha. pinagtulungan namin yun ni Minyo. So bali, kayo ni Nino ang nagsulat. Kami nagsulat. Pati yung tono, kami nagsulat. Tapos inano na lang yung collaboration na nag-base na lang ng lahat. So, Ganun kasi. tapos kwento siya. Kwento siya ng isang tao na nasigaw sa Minyo. So, ang title nito. Pero very Nasigaw- ironic yun. Okay lang to. Okay lang lang. Okay lang. Okay lang siya. Sobrang dark kasi nung past ng tao na yun. Naligaw na landas. Naligaw siya ng landas. Literal. Literal na munti ka na siyang patayin. Parang gano'n. Okay. Nalulong So, kasi. there's no other way but to... Malalaman nyo sa music video Yun, yung kwento nun. So, So, abangan nyo na lang. Yung kanta nyo is para sa mga taong gusto nilang idiretso yung buhay nila. Tama. Kung saan naligaw man sila, kung saan man sila napunta. At may mga dapat pa ba silang abangan ngayon? Dami ito. Marami pa ba sila? Meron, ito. Ayan. Yan, narinig nyo. Yan, medyo hindi sigurado namin medyo mapagalit talaga. Medyo talunan nung ganda. Medyo talunan kung wala masyadong tumalon nung raklakan. Meron! Hindi, wala Oo. masyado, pero meron. Hindi, siyempre sa yung nasa harap, VIP, pero doon sa may bandang Oo, kita. dami. May Dami. nagpo-push up. Dami. Hindi lang kita sa video, pero ang daming tumatalong. Oo, Grabe. Kasi Marami dulo tuloy no? sila. Dulo bandang. Bandang ano sila doon. Tsaka dahil din sa viewers ng Kon, medyo nape-pressure na tayo. Kaya medyo nagmamature na tayo sa paggawa ng tunog. Kailangan eh. Kasi At- dami nag-expect. At mga men, kung hindi nyo natatanong, hindi lang sila basta magkakabanda eh.
Di ba mga magkakaibigan din to sa tunay na buhay? Wala pa man tong channel na to, wala pa tong banda na to. Wala pang channel, wala pang banda, wala pang Kong TV. Magkakaibigan na kami. Kasi ito, boyfriend ng kapatid ko. Si Awi, kababata ko. Si Gio. Katatanda ko. Oy, di sa akin yan. Kailangan mo dyan ha. Kailangan mo dyan. Bakit? Nagrakrakan lang, putang pangit na ng ugali. Pero gusto mo sabihin eh! Nabasa mo lang. Kung walang gig, walang rehearsal, ano bang ginagawa ng bawat isa sa inyo? So after nitong rakrakan, yan na nga, nag-uusbungan na nga yung mga gustong kumuha sa inyo. May mga dapat na ba silang abangan?